Alright, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Meron tayong reaction video dito kay Rob Tripp, Senator Amy Marcos. Black hair silence on the Senate decision to archive the impeachment complaint again kay Vice President Sara Duterte. Marcos revealed that while Duterte did not personally think here she Bible verses and express gratitude only the following Senate votes. Alright, panoorin po natin guys ang session ni Amy Marcos, Senator Amy Marcos dito sa Philippine News Live. Alright? 25. Kaya nga, so nakalipas din yung ilang linggo, hindi naman na talagang pinagmadalian. Yung dati, di ba nag-recess rin kami eh. Talaga naman last hour of the last day eh. Talagang nag-recess, may election pa. Eh, anong gagawin mo? Ay, mambalikan ko lang, na-offend ka ba nung may mga nag-thumbs down after your explanation of votes kagabi? Hindi ko napansin, sorry. Hindi ko napansin eh. Si SP Jinggoy ang nakakita. Hindi ako makareact. Walang impact sa akin eh. Hindi ko nakita eh. Tuloy-tuloy nga ako eh. Tuloy-tuloy. Sabi nga ni Pro Temp na hihintuin daw ako. Eh kaso dire-diretso lang ako magsalita pagkat hindi ko nga napansin. Pero baliwala sa inyo, ma'am, yan. Wala, sanay na tayo eh. And then, ma'am, sinasabi Pero ng- wag sanang umasta ng ganon sa Senado. Hindi maganda, no? dapat irespeto. So, kahit papano, di ba? And then, ma'am, sinasabi na historical yung ginawa niyong butuhan kagabi. At sa tingin nyo, acceptable sa ating mga kababayan yung naging decision ng Senado dun sa articles of impeachment. Palagay ko, wala nang desisyon, wala nang magagawa ang Senado at naghatol na ang Korte Suprema. Alam nga naman, yung mga mambabatas pa ang hindi susunod sa batas. And as expected, disappointed po yung Lawmakers cannot be lawbreakers, hindi ba? At yung boses ng ating Korte Suprema ay boses ng konstitusyon. So, maliwanag naman yun. And then before Mayan, dahil nga po dun sa nangyari, may hamon si Senator Erwin Tulfo kay BP Sara na magkusa na ipakita sa public yung mga documents kung talaga daw hindi siya guilty dun sa mga allegations para malaman daw po ng publiko. Well, sa palagay ko, ang daing pinataw ng mga kaso kay VP Sara. Humaharap siya sa ombudsman, meron pa siyang COA ng mga investigation. Tapos sa lower court, may mga pending pa. So, hindi masasabi na hindi natin malalaman o hindi mauungkat lahat ng dokumento at lahat ng issue tungkol doon. So, I think sa lalong madaling panahon, I'm certain that this will all come to fore. Okay, Mayan. Mic drop. Sige. Ma'am, yung kahapon lang was supposed to be an explanation of vote. Bakit po kasama dun sa inyong statement yung sinasabing parang attack daw kay Speaker or attack sa House? Bakit yun naisip na kasama dapat sa explanation of vote nyo yun? Kasi yun naman talaga ang ugat ng lahat na ito. Politika naman talaga at ambisyon ng isang dambuhalang sanggol. So, hindi lihis sa usapin ang sinabi ko. Really felt the need na sabihin na yun kagabi sa plenary, ma'am. Bakit? Bawal bang sabihin ang katotohanan? Unparliamentary ba magsaad ng totoo? Ma'am, hindi daw ba body shaming yun? Wala naman akong minura. Wala naman akong pinangalanan. Yan ang Nagkausap mo totoo, kay no? VP after last night's vote. Text-text lang. Papadala ng biblical quotation. Si VP, mahilig yung magpadala ng Biblia eh. Did she say thank you sa nangyari kagabi? What, maybe know anything about the conversation po? Basta, salamat sa Panginoon. Yun lang. Last on me. Ma'am, sinasabi po ng ilang justices, sila Justice Ascuna po, better daw yung ginawa niyong archiving kasi pwedeng-pwede talaga daw buhayin yung impeachment case once mag-reverse yung SC. Kesa daw Tama. dismiss niyo. Oo, sang-ayon po ako sa opinion ni Justice Ascuna na maaring buhayin. Hindi yung nakatenga na hinihiling ng minority na nakatable. Maliwanag naman ang sinabi ni SP Cheese, na yung archive, kahit sinasabi nung iba na minsan hindi pa nangyayari na binuhay muli, pwede, theoretically, pwede buhayin yan. At pwede rin naman magkaroon ng bagong resolusyon kapag may bagong hatol ang ating Korte Suprema. Hindi namang pinagbabawal.
Thank you, ma'am. Pero bakit nga po hindi pa hinintay mag-rule with finality yung Supreme Court? Para sa akin, nakakatawa naman kung mag-iintay na mag-iintay. Sipin mo, talagang yung Korte Suprema, mag-iintay pa sila, mag-iintay pa tayo ng first MR, judgment on the first MR, second MR, third MR, kung minsan meron pa. Anong gagawin natin kapag napakarami nitong MR, sunod-sunod, di ba? Kung minsan nagkakaroon pa ng second and third following the first. Ito, iba-iba yung mga pumila. Anong gagawin kapag nag-MR din? Si VP Sara, aantayin na naman natin. Aabutin na tayo ng February 6 at wala akong kaduda-duda na by February 6, 2026, may pipila ng panibagong impeachment. So, hintayin na lang yun. Aabutin na yan dahil kulang sa 6 na buwan, di ba? Andyan na. Okay, Dexter. And then Amor? Si Sandra. Dexter. Microphone. Hi, Sen. Good morning. Yes. Sen, your thoughts, kasi may mga nagsasabi ng mga legal luminaries na yung purpose ng Duterte Black o ng Mayorya, ni Senator Marcoleta, to dismiss, burahin yung impeachment case ni BP Sara, Basura, ay doon nanalo ng 19-4-1 kagabi, lumalabas na mas nanaig yung adhikain ng Menorya dahil archive lang siya, dahil nandyan pa yung record ng impeachment. Ano pong thoughts niyo? Instead na i-dismiss na basura na talaga, parang mas nanaig pa yung gusto ng Menorya na i-table or halos kapareho lang kasi ng archive. Dahil yung archive, Ang nandyan na table siya. hindi pareho ng archive, liwanagin natin. Ang table parang deferral, kumbaga postponement, tsaka na. Samantalang, ang archive, talagang, parang final na yan. Kumbaga, dead files na siya. Unless may mangyari ulit, di buhayin. So, iba pa rin. Parang dismiss na rin. Kaya lang, may pagkakataon kung magbago yung Korte Suprema, which is highly unlikely to my mind, that it will be revived if not by pulling out from the archives, but rather from a new resolution or a new effort and initiative on the part of the senators. So, it's very unlikely that a unanimous Supreme Court decision will be overturned on a motion for reconsideration. In the very unlikely case that it will be overturned, what's the guarantee na hindi rin mag-MR nga si VP Sara? Aantayin ba natin yan hanggang kingdom come? Kung ma-affirm yung decision, what's the guarantee na walang second MR? Meron pa nangyayari, nagkakaroon pa ng third MR. By the time all of these MRs are resolved, siguradong lampas na ng February 6. Meron pang pending na TRO, pero sa akin, wala nang wait yun. Pagkat alam naman natin, immediately executory, bakit magbibigay pa ng TRO ang Supreme Court? Yun na nga daw po, it defeats the purpose of dismissing the case and pagsunod I don't think so. doon sa sinabi na immediately executory dahil ab initio from the start walang impeachment. Pero nagkasundo ang Senado na nandyan lang yung impeachment, naka-archive lang. Hindi, mabuti nga yun. The whole process of legislation is one of compromise, of give and take. Hence, I think the correction from a dismissal outright to an archiving is correct. Yung sinong manalo-matalo, di ko maintindihan, pasensya, kasi hindi naman ganun. Last on my part. Kapag nagkaroon na po ba ng finality yung MR sa SC, may mga move pa ba na kailangan gawin para tuluyang ma-dismiss na or mawala na sa record ng Senado yung impeachment dahil naka-archive lang siya kahit na mag-final yung SC? No further action is needed. Except, as we said, in the highly unlikely event that the entire Supreme Court, all 13 justices reverse themselves, in which case we will clearly take action. Ma'am, may mga nagsasabi, nakakahiya daw yung naging decision ng Senate, isinuko daw pagiging independent at parang kinunsinti ang allegation ng corruption o katiwalian laban kay VP Sara. Sa palagay ko, wala kaming kinukonsinti, sumusunod lang tayo sa batas at yun nga, patuloy pa rin yung iba't ibang kaso kung saan sigurado akong mabubunyag ang kailangan mabunyag, mapepresenta ang ebidensya na nararapat at malalaman natin sa hunot dulo ang katotohanan ng mga pangyayari. Okay, Sandra. Sandra Pojeme, Sandra. Ma'am, do you agree that the impeachment is as good as dead? Dahil nga po daw, para naman mailabas mo siya sa archive, kailangan din ng pagbutuhan at syempre yung numero na naman ay baka kapareho din kung paano kayo bumoto kagabi.
Yes, it's dead, but it's not really buried. But yes, it's dead. In effect, because it's in the archive. But sabi nga ni Justice Ascuna, pwede naman hugutin pa ulit kung magbago ang Korte Suprema. Sumusunod lang kami sa batas at sa Korte Suprema. Kaya nga tinatawag na Supreme Court yan. Alam nga naman na Super Supreme Court pa kami. Katulad ni sabi ni SP. O Supreme Court pa kami. O may Supremest ba? Wala namang ganun eh. Talagang Supreme Court. Kanina po may mga statements no sa House. Ang daming PRO several nga. congressmen against Okay lang. dahil po dun sa mga Okay lang. nasabi nyo kagabi. Hingi lang po ang reaction dun sa isang part. Ilang portions doon. Yun nga daw, sabi nila, the speaker did not act alone. They have the support of the speaker. And ano daw po, walang paggalang po daw sa House of Representatives yung mga nabitawan yung salita. Tulad ng sinabi ko, suggestion lang naman nun. Wag nilang minamasama. Hindi naman ako nakikialam. Hindi nga kami sumasagot kapag iniinsulto kami ng bonggang-bongga. Pero ano yun? Indication na gano'n nakalalim yung hidwaan sa pagitan mo at ni Speaker Martin Romualdez. Gano'n nakalalim. Wala namang personal dito. Wala namang family feud. Kanino man. Kung si Bongbong man, si Lisa man, si Speaker, pati si Toby. Walang family feud. Ang issue talaga, politika at prinsipyo na maraming naghihirap sa ating taong bayan. And yet, we may once again see the most corrupt budget in the history of the Philippines daw, sabi nung iba. Yung GAA 2025, baka maulit na naman ng 2026 dahil re-enacted pa daw. Naku naman, wag naman sana. Okay. Tuloy-tuloy na naman ang bagyo sa amin. Ang lakas-lakas na naman ng ulan sa Ilocos, malamang sa Central Luzon. Ayan na naman. Bakit hindi natin tutukan yung mga bagay-bagay na yan? Kundi kesa aksayahin lahat ng panahon dito. Puros politika na lang. Layo-layo pa ng 2028. Kadami-dami namang kandidato. Okay, bago tayo lumipas sa ibang issue, dahil ang daming maganda pang issue, about impeachment pa rin, Aymar. Yes, po. Opo, balikan ko lang po ma'am yung nabanggit niyo po kanina na meron pong mga ugong, meron pong mga nagsasabi about yung pag gustong palitan po si Speaker. Ano po ba yung reasons na nakarating po sa inyo? Hindi ko alam. Marites ako, pero limited yung pagkamarites ko sa House. So parang hindi satisfied sa ilang mga pronouncements or policies? Well, nung nag-file sila ng motion for reconsideration, di ba? Nag-file sila. Wala naman nakapirmang congressman. Nagtatanong ako sa mga kongresista kung pwedeng humingi ng kopya para prepared kami. Ito nga, para sa Wednesday, di ba? Magbobotohan kami. Sabi ko, para prepared kami, pwede ba humingi ng kopya? Walang mga kopya. Wala rin silang nabasa. Wala naman daw pinapirma. Kaya siguro, nagre-reklamo, bakit hindi sila kinokonsulta, ginagamit ang pangalan ng House? Wala naman palang sinabihan. I think ang nag-draft po nung MR as Solicitor General, Sorry? Solicitor General po yung Siya ba nag-file? nag-submit, Pero nag-file. ng House of Representatives nung una, di ba? Opo, and Yung unang file, sabi House of Representatives. Mali nga yun eh. Dapat nga Tolgen talaga. some comments Pero na lang. maraming nga nagtanong at nagtataka kung bakit hindi nga nila nabasa muna. So isa po yun sa mga possible reasons dun sa gustong patalsikin si Speaker. Po. Siguro makinig na lang kayo kina Toby Chanco, kina Duke Frasco, sa Davao Group. Mas alam nila, no? Mas kabisado nila yung mga nangyayari sa House. Siyempre, hearsay na lang tayo. Ang alam ko, talagang maraming hindi nakakaalam ng mga pangyayari. Nagugulat na lang sila at nababasa katulad natin. Ma'am, last Hindi question. dapat ganun. Opo, last po on my end. Dapat kasi talaga kinukonsulta lahat, di ba? May comments po kayo sa MR, ma'am, kasi may mga experts po na nagsasabi na it's well written and yung iba pong mga senators ay umaasa na mapagbibigyan nga po yung MR dahil maganda yung pagkakasulat and yung arguments na nailatag doon. Magko-comment pa ba ako dyan? Ang kinote nila si Justice Ascuna na talagang bigatin. Okay, other issue na tayo. Ma'am, considering Alright guys, napakinggan at napanood po natin dito sa Philippine News Live kay Amy Marcos na shock with Zara Duterte bombshell targets brother to my all ally. Alright, maraming salamat at don't forget to subscribe this channel, Rob Trip. And peace out all of you and see us again the next one sa ating reaction video.